Good day mga ka-idol! Update tayo sa PBA. Sa first game nga, naglaro sa doubleheader Wednesday ang Terra Firma Jeep kontra sa Tropang Giga sa score na 133-93. Nanalo ang Tropang Giga sa pangunguna nga ni Ronde Hollis Jefferson na siya rin ang naging best player of the game na kumana ng 37 big points, 6 assists at 6 rebounds. Importless po ang Terra Firma Jeep, hindi nakapaglaro din si Wami Chongson at si John Mark Carino, dahilan para tambakan nga ng Tropang Giga ang Terra Firma Jeep. Pero nagpakitang gilas ang number 1 pick ng Terra Firma Jeep na siya ang naging leading scorer sa nasabing laban. Kaya naman tinitingnan ngayon ang posibilidad sa pagbabalik nga ni Wami Chongson at ni John Mark Carino na kung saan mayroon ngang iniindang karamdaman kaya hindi ito nakapaglaro. Sa second game naman, naglaro ang Northport Batampier kontra sa NLEX Road Warriors sa score na 112-104. Hanggang fourth quarter ay mahabol ang Northport pero nanalo pa rin ang NLEX Road Warriors sa pangunguna nga ni Don Troliano, kumanahan ng 29 big points. Samantalang ang kanilang import na si Thomas Robinson kumana ng 30 big points at 18 big rebounds para pangunahan ang NLEX Road Warriors sa kanilang kartadang 2 wins and 2 losses. Ganon din ang kartada ngayon ng Northport Batampier. Balikan natin ang Rain or Shine Elasto Painters. Ang Rain or Shine Elasto Painters, ang kanilang import na si Dawan Summers ay isa sa mga inaabangan na import sa nakaraan or sa kasalukuyang Commissioner's Cup. Pero marami ang bigo sa pinapakitang performance ngayon ni Dawan Summer, especially ang coaching staff, dahil ang kartada nga ngayon ng Rain or Shine Elasto Painters ay 0 wins and 3 losses. Kaya naman pinag-iisipan na nga ngayon ng Rain or Shine Elasto Painters at ni Coach Yeng Yao ang posibleng pagpapalit ng import. Ayon nga mismo sa management at ni Assistant Coach Kaloy Garcia, pagkatapos ng laro ng Rain or Shine Elasto Painters at ng Barangay Ginebra ay maghahanap na ang Rain or Shine Elasto Painters ng bago nilang import. Kaya naman, isa sa mga kinukonsidera magiging import ng Rain or Shine Elasto Painters ay si KJ McDaniels. Huling nakitang naglaro si KJ McDaniels sa Governor's Cup sa Meralco Bulls na kung saan siya ang naging import ng Meralco Bulls. Kaya naman ito kinukonsidera ni Coach Yeng Yao dahil meron na itong PBA experience. At the same time, nakapaglaro na ito sa ilalim ni Coach Yeng Yao noong nasa NLEX Road Warriors pa ito. Napakaganda ng kanyang ipinapakita sa NLEX noong time na yon. Kaya lang nagka-problema ito dahil nanganak ang asawa, dahilan para iiwan ni KJ McDaniels ang NLEX Road Warriors. Kaya naman, isa ito sa kinukonsidera ni Coach Yeng Yao dahil naghahanap ngayon ang Rain or Shine Elasto Painters ng isang import na po pwede nilang i-anchor sa gitna or magiging depensa at the same time magkukomplement sa kanilang mga locals dahil hindi na ibibigay ni Dawan Summers ang kanilang hinihingi dahil na rin sa nagkakaedad na si Dawan Summers na ngayon ay 35 years old. Samantalang kung sakali mang makuha ito ng Rain or Shine Elasto Painters si KJ McDaniels sa edad na 30 years old ay makikipagpalitan talaga ito ng mukha dahil kilalang kilala ito ni Coach Yeng Yao at alam ni Coach Yeng Yao kung paano ito gagamitin. Kaya naman, under negotiation pa ang nasabing import kung ito ba ang pipiliin ng Rain or Shine Elasto Painters dahil pwedeng itong i-release na ng Meralco Bulls. Kaya kaabang-abang sa mga susunod na araw kung bibitawan at kukunin ba ito ng Rain or Shine Elasto Painters. Kaya naman, ayon nga sa ating report, number 1 option pala ito ng Rain or Shine Elasto Painters. Samantala, banta naman tayo sa Barangay Ginebra, San Miguel. Ang kanilang guard na si John or Nards Pinto ay nakakuha na ng kampyonato sa Barangay Ginebra. Kinuha ito ng Barangay Ginebra, San Miguel via free agent market. Kaya namang tuwang-tuwa ang Barangay Ginebra sa pagkakakuha sa kanya dahil lumalim ang guard rotation nila. At ngayon
mukhang hindi na masaya si John Nard Pinto sa Barangay Ginebra, San Miguel dahil sa kadahilanan limited minutes na lang ang kanyang inilalaro nang dahil sa pagpasok ngayon ni Bobby Rick Ahanmisi sa kanilang lineup. Dahil lumalim na ang lineup ngayon ng Barangay Ginebra, San Miguel, oo, nakakapaglaro naman si Nards Pinto pero hindi na kasing taas ng dati niyang minuto na inilalaro sa Barangay Ginebra, San Miguel. Kaya naman dahilan para maghanap na ito ng kanyang kupunan na pupuntahan. At ayon nga sa ating insider, malaki ang posibilidad na ilipat ito ni Boss Al Francis Chua sa SMB na kung saan kulang na kulang din ngayon ng guard ang SMB dahil sa pagkaka-injury ni Terence Romeo, Kate Jimenez, Jericho Cruz at iba pa, at si Marcio Lassiter. Kaya naman inaabangan kung sa paanong paraan ito maililipat ng Barangay Ginebra, San Miguel papunta ng SMB at mas lalong iiksi ang minuto ni John Nard Pinto kung sakaling magbalik na si Il Tenorio sa Barangay Ginebra, San Miguel. Komento na sa baba ng video at pag-usapan natin, dapat bang pakawalan ni Coach Tim Con si John Nard Pinto para maghanap na ng panibagong kupunan? Komento na sa baba ng video. Once again, this is Percival Monteron at your service. Don't forget to subscribe my sports channel at don't forget to click the notification bell button para nga maging updated palagi sa kwentuhan. At bago pa man natin tapusin ang ating kwentuhan, shout out muna tayo sa ating mga solid na followers kay Sir Kagawad Kats Aquino Dukusin ng Hagonoy, Bulacan, Ricky Lanza ng Ricky Rider TV ng Tansa, Cavite, Ronald Bersubida, Jan David Gulapa, Anthony Lucky Alon, Yornel Belges, Julius Roche, at si Mr. Dennis Lagdaan. Marami pong salamat sa walang sawa niyong pagsuporta. Pakibisita rin po ng Facebook fanpage ko. Pakilike, pakipollow, pakishare. Ganun din po sa YouTube channel ko. Hanggang sa muling kwentuhan, maraming salamat po.